Lord po dahil po sa isang magandang puri. Talaga inaabot po natin lahat ng tono. Ano po. So, opo, pati po ako nahihirapan po ako. Sige po. Okay, pupunta po tayo dun sa ating text for this evening. Matatagpuan po sa Psalm chapter 112 verses 1 to 4. The blessed state of the righteous. Okay po. Sige po. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands. His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. The wealth and riches are in His house, and His righteousness endures forever. Even in darkness, light dawns for the upright, for the gracious and compassionate and righteous man. So hanggang doon lang po muna tayo. So kung mapapansin po natin, puro wealth, puro blessing po yung nasa chapter na ito. And itong chapter na ito is full of promises, promise of blessings para dun sa righteous, para dun sa upright, no? And nabanggit doon, the righteous, upright, laging magkaduktong sila bago banggitin yung blessed or sabihin na ito yung wealth or yung riches. So para siyang condition for the wealth. And this chapter is promised a blessed state of the righteous. So yung those who fear the Lord, those who fear God, andun po, sinama-sama doon. Una, may pagpapala. And then, yung children will be mighty in the land, sa promised land. And then, for the generations to come, sila ay mapapagpala rin. So, extended ang blessing. Pati po, wealth and riches, pinaulit-ulit po, ay nasa loob ng household, ng righteous, ng upright. And then, even in darkness, magkakaroon ng ilaw para dun sa upright person. So napakaganda po ng promise na ito. So sabi doon, those who fear, yun sa una pong verse, yung those who fear the Lord, the man who fears the Lord, blessed is the man who fears the Lord. Who fears the Lord, fear of the Lord, ito po ay ilang beses na po natin natakal. Hindi po ito yung trembling fear na parang mga Israelites sa a mountain of God, na takot sila sa Panginoon. Hindi, ito po yung fear na tinatawag natin na meron kang great honor, great respect sa iyong Panginoong Diyos. So those who fear the Lord, sila yung may honor, sila yung may respect kay Lord. And those who fear the Lord are the ones na nagfa-follow, na nagkikip nung commands ng Panginoon. Who finds great delight in His command. So ito yung mga taong walang burden sa pagsunod. Walang burden sa pagsunod according to His will. Because meron silang pleasure in living according to our God's will. So those na merong fear of the Lord, itong mga taong itong tinutukoy na ito, yun yung mga hindi lang mabubuting tao o yung may mabuting gawa. Sila po yung doers of the law. Doers of the laws of Moses. Doers of the commandments ng Panginoon. Ito po yung mga taong ito. Sila po yung mapapagpala, magiging mighty, extended hanggang kanilang mga descendants, ang blessing ng Panginoon. Bakit kaya? In the Old Testament, napakarami pong trials ng problems, ng mga enemies na hinaharap po ng Israel. Especially nung time na sila ay lumikas from Egypt. Naglakbay sila patungo sa promised land. Diba? Ang tagal po nilang naglakbay for 40 years. Ang dami po nilang trahedyang nakasama. Ang dami po nilang mga enemies na nakasagupa. But they still managed to survive. They still managed to conquer the promised land. In spite of those trials, those enemies, no, ang key doon ay following God, following His commandments,
following God's voice. Ang mindset po ng mga Israelita that these commandments of God would save them not by keeping the laws o yung pagsunod mismo, yung action ng pagsunod, but by putting their faith dun sa commander of the law, dun sa commander. Yun yung ating Diyos, yun yung si Yahweh. So very important po yung obedience, especially during the time of Moses, during their time in the wilderness. Very important po ang obedience. Paulit-ulit pong sinasabi ni Lord, obey me, follow me, makinig ka sa akin, sasabihin. Sumunod ka lang. Sumusunod po yung Israelita, pero hindi po lagi. Kaya na-delay po sila ng 4 decades po eh. So obedience is equal to trusting God. Pag ikaw ay nag-obey sa ating Panginoon, ikaw ay nagpapakita ng trust, nagpapakita ng meron kang confidence sa ating Panginoon, kay Jesus. Obedience sa kanyang command ay sign of trust. Kaya nga po natagalan sila sa desert. Kasi ang dami pong sinasabi ng Panginoon pero hindi po sila sumusunod. Ang dami po nilang question. So righteousness is not merely a moral quality, pero ito po ay reflecting a right standing with God. Pag sinabing righteous ang isang tao, hindi sabihin na siya ay sumusunod sa batas, hindi sabihin siya yung hindi nagja-jaywalking, yung hindi corrupt sa work, because yung kanyang lifestyle, ang kanyang decision every single day ay nagre-reflect dun sa lifestyle ni Jesus. Yung lifestyle na tinuro ni Jesus, yung mga qualities of being a godly person. Ito po yung righteous na sinasabi dito. So living righteously, as stated dito sa Psalm 112, ito po yung, hindi naman po sinasabi dito, ito yung way of salvation. O hindi po ito yung way to be saved. Bagkus ito po yung pamamaraan kung saan ang mga saved na tao, kung paano po sila nagfa-follow sa ating Panginoon. So very crucial po ang ating first verse dito, na blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His command. Crucial po ang verse na ito, as key to having this blessed, wealthy life na sinasabi natin dito sa Salmo na ito. Yung reverence and obedience sa ating Panginoon. Ito po yung nagde-define sa isang upright at nagli-lead sa isang generational wealth. Yung obedience and reverence sa ating Panginoong Diyos. So blessing during their time was conditional. Conditional po sa pagsunod, sa pag-keep ng kanilang ng commands ng ating Panginoon. But in our time, the only thing we need to do is to choose Jesus, choosing every day to follow God's voice, His commands, kung ano yung tinuro sa iyo ng Panginoon. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon na maghantay ka, maghantay ka. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon na merong malaking promise sa iyo, paniwalaan mo ito. Tulad nga nung Sunday, di ba, pinag-usapan po si mga Israelita kung paano po nila nilusob ang Bashan. Kung hindi po sila sumunod sa utos ng Panginoon o sa instruction ni Lord, maaring sila ay napunta sa ibang lugar o hindi nila na-discover na ang dami palang wealth dito. So nag-obey sila, there's victory, and then nag-follow po yung kanilang wealth, ang blessing na pumunta po sa kanilang household. Di ba po? Kung paano po dinescribe last Sunday kung gaano ka rich and wealthy ang bayan ng Bashan. Naalala ko. So yun po yung reminder sa atin today. This entire chapter is a promise for us, for the righteous, the blessed state of the righteous. Sino ba yung righteous na yun? Tayo yung righteous na tinatawag dito. We are the righteousness of God through Jesus Christ. Once we follow Jesus, once we accept Jesus,
Christ in our hearts, we are called righteous through Jesus Christ. So paano po natin mapapakita na tayo ay may fear? Meron tayong great delight sa ating Panginoon, sa commands ng ating Panginoon. So faith itself, sabi po sa James, faith itself, if it's not accompanied by action, is dead. So tonight, let's ask the Lord, or let's evaluate, pag-pray rin natin, paano po ba tayo sumusunod, paano tayo nakikinig sa boses ng ating Panginoon. Are we the upright people described in this chapter? So tayo po ay patuloy na manalangin tonight at patuloy natin itaas sa Panginoon ano ba ang sinasabi niya sa atin, ano ang commands na dapat natin i-follow so that all these blessings will come along as well. Amen po. Amen. Let's pray po. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po for this evening. Maraming salamat for you have reminded us, Lord, that through you, we are conquerors. We are mighty. We are a blessed generation because of you, Jesus. And may you remind us each day we woke up, alalahanin po namin to follow you, to choose you every single day. And to base our decisions, our lifestyle, ang ating actions, sa kung paano po nagmi-mirror sa inyo pong salita, nagmi-mirror sa inyo pong qualities. Purihin po kayo, Panginoon. Maraming salamat for this evening. We thank you in Jesus' name. Amen.